Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin na bumaliktad na. Nako, ito ang hindi inaasahan ng palasyo. Nataranta na. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito mga kababayan. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan ko sa malabang tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, i-share lang po natin ang ilan sa mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga mga kababayan, unahin na po natin itong si First Lady. Talaga nga nagte-trending po ang photong ito mga kababayan, no? Nagte-trending po ang picture na ito na kung saan, yan no, sabi po ng Palasyo, Palace challenges fake news, peddlers to prove, edited photo of Lisa Marcos. Yan mga kababayan. Ayon po kay Palace Police Officer Undersecretary Attorney Clara Castro on Sunday, slammed those who were spreading fake news about the recently uploaded photo of First Lady Lisa Araneta Marcos, saying that they should present evidence that will prove whether it was edited or not. Well, anyway, kanino ba ang sabagay, the burden of proof ay nandito po talaga sa nagsasabi na ito ay edited mga kababayan, no? Yung burden ng pruweba. Pero, you know what? Bakit ganito sila bakit ganito sila ka-concern, no, about dito sa mga pinopost ng ating First Lady? Recently, is there something? May issue kaya yung tao nagdududa if it is real or not. Di ba? May issue po kasi si First Lady mga kababayan sa LA. That's why ang Pilipino kasi talaga malikot ang utak mga kababayan. Aminin man natin sa hindi, malikot at may pagkamaritis talaga. Pero you know what? Isa lang naman talaga ang pwedeng gawin dito ng palasyo, no? Para masampal ng katotohanan lahat ng pinapakalat nilang mga, or kung sino man ang nagpapakalat ng mga sinasabing edited na pictures, no? Ipakita nyo. No? Ipakita nyo si First Lady. Yun lang naman yun Para matapos yung issue na ito. Kasi tumatagal, walang nakikita. Mas lalong tumitens yung doubt, no, ng tao. Kung nung una pa lang, 'di ba, nung sinabi niyo wala nandito si First Lady sa Pilipinas, ipinakita niyo, nag-live kayo, eto, nandito po si First Lady, wala tapos ngayon, you know what? Kung ano ang gustong ibig sabihin ng nagsasabi na edited po ang picture na ito, isa lang po ang gusto niyang patunayan, no? Kung totoo bang nandito si First Lady sa Pilipinas. Yun lang yun Kaya wag mo nang sabihin na prove. Kayo ang mag-prove din kasi kayo ang kayo ang hinahanapan din Buti kung ordinaryong pamilya lang kayo na first family kayo po ang pamilya ng presidente, di ba? Which is being linked to something happen in the LA, di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Dapat bang magpakita na sa publiko si First Lady Lisa Araneta Marcos? Yan.
Yan po. Ano po ang inyong komento dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Sabi po dito sa video ito ni President Bongbong Marcos Jr., no? Tinanong po siya ng isang reporter kung nagkabayaran ba doon sa pagpirma ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte? Eto, pakinggan po natin ang sagot, mga kababayan. Teka lang, eto. Just want to get your thoughts lang, sir. May kumakalat kasing mga issue din na may mga kapalit na ayuda po. Yung mga pumirma pong mga congressman sa impeachment ay binigyan po daw ng ayuda. Your thoughts on this? Baka sakali, sir, na diversionary tactics or they wanted to undermine yung credibility po ng House? They're undermining the process. Natatawa talaga ako dito magsalita si President Bongbong Marcos Jr. Kasi bago niya eto, teka lang, saglit lang bigyan natin konting komento. Bago kasi matumbok yung word, no? Napakarami ng ano bang tawag yan, yung parang bata, no? Tak boom. Ay nako, hindi ko alam kung yun ano yung exact word na or term, no? Pero well, anyway, sige, kayo na lang bahala, mga kaubayan, para sa tayo ng iniisip. By saying that all this, that I've heard also the assertion that may ganon. I don't think so. Overwhelming ang boto ang pumirma. At yung sa ano ba yung pumirma, 215. Ang pagkaintindi ko, that meron pang mga congressman na gusto sanang pumirma pero out of town. Aba, ang dami palang gustong pumirma. Ang tanong, bakit ang daming gustong pumirma? Mr. President, ang tanong, bakit bigla na lang silang nagsipirmahan? Diba? Kung walang ayudang natanggap ang mga ito, dapat nung unang arangkada pa lang, no, sa unang impeachment complaint pa lang, nagsipirmahan na ito. Bakit doon sa pinirmahan lang ni Sandro Marcos, mga kababayan, sila nagsipirmahan? Because there is something condition na may condition na. May mga umamin na di ba? Wala tayong magagawa dyan. At talagang hindi rin aamin si President Bongbong Marcos dito. We don't expect na aamin po siya. Pero may mga umamin na pong mga congressman na kasi aminin man natin sa hindi, mga kaubayan, mga congressman, pera-pera talaga yan. Pera-pera po talaga yan sila So hindi sila makapunta para pumirma. In fact, nagtatanong ang iba kung pwede e-signature. Mukhang hindi pwede kasi kailangan ka sa harap ng section at saka isusumpa at saka naka-notarize. So, but I don't think that kind of two-thirds of the Senate, 306 sila, they got 215. So just a little bit over two-thirds, hindi mo makukuha sa ganong klaseng system. Mali. Opinion lang natin to Kaya nga yung two-thirds na yan, mahirap yan kunin, mga kababayan, kung walang kondisyon. Mahirap talaga yan. Mahirap yan. Two-thirds, kailangan mong kumbinsihin. Ang tanong nga, number one ng mga congressman dyan, bakit ako pipirma? Diba? Ano ang magiging benefits ko kung pipirma ako dyan? Yan lagi ang mga dyan, kalakaran. Ano ba kayo, mga kababayan? No? Sabihin mong mahirap, talaga mahirap yan. Ang tanong, bakit ninyo nagawa? What is behind, no? What is the condition behind the signing? Diba? Kaya wag na po tayong maglukuhan, marami na pong umamin, mga kababayan, okay? Ano pong inyong opinion dito? Todo pa rin sa pagdi-deny pero wala na. Marami na po marami nang sumurrender, ikaw ayaw mo pang umamin. Parang sila lang din to, no? Parang yung hearing lang to sa sa Senado nila Torre.
Ha? Kitang-kita ng nagsisinungaling, wala pa rin na contempt. Di ba? Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan? Wala na po tayong magagawa dyan, no? Ito pa, President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, magkaisa po tayo sa ating alyansa at wag nating gawing alyansa lamang nitong 10. Wow. 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami at mag-alyansa rin tayo. Magkapit-bisig po tayo. Sama-sama po nating paggandahin ang buhay ng bawat isang Pilipino. Wow, palakpakan. Teka lang. Parang may nakalimutan si President Bongbong Marcos Jr. Kasi nung una, sabi niya, 12-0 mga kababayan, 12 tapos 0 po ang resulta, no? Bakit ngayon ay 11 na lang, hindi pa natatapos yung eleksyon? Ganito po sila mga kababayan. Hindi pa man po nakaupo ang mga ito. Eto na, nababawasan na. Bakit? Puro lang po ito, mga manggagamit lang po ang lahat ng itong nandito Sa alyansa po nila, puro manggagamit lang. Ibig sabihin, wala talaga silang pagkakaisa na paunlarin ng ating bayan. Puro po ito personal interest. Puro po may mga personal interest ang mga tumatakbo dito sa kanilang tinatawag na alyansa. Bakit? Kasi kung hindi personal na interest yan mga kababayan, 12 pa rin po yan hanggang ngayon, no? Kahit anong mangyari, 12 pa rin po yan. Bakit? Kasi may respeto ka pa rin sa bawat isa sa inyo, di ba? Iba-iba man ang inyong pagtanaw or tingin sa isang bagay, pero dahil alyansa kayo, mahirap tibagin yan. Pero ito ang bilis matibag. 11 na lang. I think Senator Amy Marcos was kicked out, mga kababayan. Ito po ang news mula sa News 5, 19 hours ago. Huwag nating gawing alyansa lamang nitong 10, 11 na kandidato. Bahagi ng talumpati ni President Bongbong Marcos Jr. sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Santa Rosa, Laguna. Yan po mga kababayan. Ano ba? Pinano na ba nila si Senator Amy Marcos? Pinagkaisahan na ba nila? Nilaglag na ba nila si Senator Amy Marcos? Baka manalo pa ito si Senator Amy Marcos pag nagkataon. Diba? Nagiging masama lang naman ng isang kandidato, no? Sa pagpaningin ko lang, kapag nandun ka pa rin sa kanila, dyan sa alyansang yan. Kasi napaka bad ng aura ng mga kandidato nila. Magaganda nga ang mga mukha, magaganda nga ang mga damit. Pero pag tinignan mo naman sa record, ay nako. Baka maubos ang kaban ng ating bayan sa unang arangkada pa lang. Di ba? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Update naman po tayo kay former President Duterte. Not much difference between red notice and red diffusion, says ICC accredited lawyer. Nag-focus na po sila dito sa red notice at saka red diffusion. Pero ano ba talaga ang concern? Ano yung pinagagalit ng taong bayan? Yung red notice ba talaga? O yung proseso ng pag-aresto ni Torre kay former President Duterte, di ba? Kasi parang nawawala na tayo sa issue di ba? Although this is part of the issue, pero parang hindi na napag-uusapan yung violation, no? Ng arresting authority, which is the Torre and Company. Diba?
Na-divert na po tayo sa iba't ibang, nagkaroon na ng Senate hearing, hindi man lang na, ay nako. Well anyway, basta alam ng taong bayan kung ano ang nangyari. It is quote, no? Unrecorded, mga kababayan. Marami pong, ang kumalat yan sa social media, di ba? Pag-aresto ni Torre, maging red notice man yan or red diffusion na sinasabi ninyo, who cares about that? Ang gusto lang naman taong bayan, ibalik nyo si Pangulong Duterte. Yun lang. Diba? Ibalik nyo si dating Pangulong Duterte. Yun lang. Sana nga eh. Kaso nga lang, wala na daw jurisdiction ang Pilipinas pagdating sa ICC. Pero walang hiya naman talaga. Napaka-unfair po. Diba? Nang kinuha nyo po dito si Pangulong Duterte sa Pilipinas, you have jurisdiction. Tapos nung nandun na sa inyo, kami naman ang walang jurisdiction. Ay, nako. Akala ko ba humanitarian ano kayo? Diba? Ayan, International Criminal Court, no? Dapat patas din kayo. Diba? Patas po dapat ang pagdadala ninyo sa lahat ng bansa. Kami, ang Pilipinas ka, hindi membro. Diba? Mas lalong wala kayong jurisdiction. But anyway mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, panoorin po natin to at bigyan natin ng konting reaction. Eto na po. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng campaign manager ng Alyansa, si Representative Chongco. Tungkol sa mga kandidato ng Alyansa na hindi na nag-a-attend sa campaign rallies. May dalawa pong kandidato, si Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Both of them are from the Nacionalista Party. Tatlong okasyon na hindi sila nag-a-attend sa Alyansa na major activities. Okay, sa Tacloban campaign rally and Cavite campaign rally, very evident na wala doon itong dalawang kandidata nila. Tapos sa Laguna, press conference, wala rin sila. Kaya ang mga media nagtataka, bakit wala? Ilalaglag na ba sila sa Alyansa? Para lumulubog na ba ang barko? Speaking of Alyansa, no? Apat na partido yan. Nacionalista Party, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition, and Partido Federal. So, sa Nacionalista Party, tatlo yung kandidato na sumama sa Alyansa. Amy Marcos, Camille Villar, and Pia Cayetano. Tingnan natin ang stand ng Nacionalista Party. Ang head, ang leader ng Nacionalista Party, yung mag-asawang Villar. Nagsalita itong mag-asawa. Senator Cynthia Villar, sabi niya, I do not agree. Yung ginawa nila na pagdala kay Pangulong Duterte sa ICC Netherlands, hindi pwede yun. Bakit mo surrender ang isang dating Pangulo sa foreigner? Very clear, yung pahayag ni Senator Cynthia Villar. Ganon din si ex-Senator Manny Villar. Nakakalungkot yung nangyari sa dating Pangulo. Tingnan nyo si Senator Alan Peter Cayetano. Nasyonalista din siya. Kapatid niya, Pia Cayetano. Siya ngayon ang isang taga-depensa ni PRRD o taga-batikos yung ginawa nila. So, dito ko nakikita, personal opinion ko lang ito. Ang mga Cayetano, ang mga Villar, hindi sang-ayon sa nangyari kay PRRD. Kaya doon sa Senate hearing, tungkol sa nangyari kay very active si Senator Cayetano sa pagtatanong sa mga na-involved. Although, malumani lang siyang magsalita, kaya lang on point, ang ganda yung paliwanag niya. Kaya saludo ako dito kay Senator Alan Peter Cayetano. So, nakikita ko na, kung manalo, palaging pasok sa Magic 12, Villar at saka Pia Cayetano. Si Senator Amy, medyo nasa 13-14. I don't know kung mananalo siya. Opinion ko lang ito. Pag manalo, Villar and Camille Villar and Cayetano, dalawang boto na yan para mag-acquit kay BP Sara. Okay, dalawa na yan Idagdag mo pa yung isang Mark Villar na incumbent. Tatlo na.
Siguradong mananalo, Bongo and Bato. Pasok sa Magic 12. Willie Revillame, pasok sa Magic 12. 6 na lang. 6 na. 6 na. 3 na lang kulang. Kung dahil sa nangyari kay PRRD, maraming papasok na PDP laban. Madaling makakuha ng siyam. Tapos yung incumbent senators, yung mag-proceed sa 20th Congress, nandyan si Senator Jingo Estrada. Kita nyo, kasama siya doon, yung kumu-question kay Torre, bakit hindi pinayagan si BP Sara? Ako, naniniwala ko na si Senator Jingoy tutulong kay BP Sara sa kanyang impeachment. Juan Miguel Zubiri, Joel Villanueva, Loren Ligarda. So, sige, ilaglag nyo na si Senator Amy, ilaglag nyo na si Camille Villar sa Alyansa. Mas maganda. At tinatanong ako ng kaibigan ko kanina, Sir, sinong idagdag natin sa siyam? So, mga kababayan, ako, I think, hindi ako sang-ayon sa sinasabi dito ni General Macanas, no? Kasi, iba po yung issue sa impeachment complaint, tapos iba rin naman, para dito sa mga sinasabi niyang mga, like for example, Senator Jinggoy, at saka yung iba pa dyan, di ba? Kasi, minsan kasi, hindi mo talaga mabasa ang utak ng politiko, mga kababayan. Sometimes they're just using the issue for them to be afflicted, di ba? Parang ginagamit lang minsan nila yung issue, mga kababayan. Nga, nandyan yung yung pagiging alliance nila sa isang pero but I'm trying to point out, iba po yung issue ni PRRD, iba rin naman po yung issue sa impeachment, no? Yun nga lang, dapat talagang manalo yung mga PDP laban natin, mga kababayan. Bakit? Sila lang po ang pag-asa natin, no? Na bago natin unahin ipamboto itong mga hinayutak na ito, no? Na nandun na sa alyansa, tapos ngayon biglang medyo nawawala-wala sila, no? Bago natin yan iboto, unahin nyo muna yung PDP laban, mga kababayan. Para at least we are very very sure na hindi talaga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi ako personally alanganin pa rin po tayo dito sa mga bumabaliktad ngayon diba? Isipin nyo, their first choice alyansa, diba? First choice po nila alyansa. Kaya dapat mag-ingat po talaga tayo. Kasi ang una pong nilang pinili alyansa, hindi po Duterte or sino man. Kaya mag-ingat po tayo, mga kababayan. Right? Okay. Ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao.